Usapang wika po tayo ngayong buwan ng wika. Alam niyo bang bago sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, baybayin ang gamit ng mga katutubong Pilipino sa pagsusulat? At nagagamit pa yan sa ilang disenyo, pati na sa ilang TV series. Ang tanong, may gumagamit pa kaya niyan para sa komunikasyon? Darito ang report. Ang pagkakaiba eh. Mga simbolong may katumbas sa mga modernong titik. Ang mga ito ang nagsilbing susi sa paghahanap ng kayamanan sa GMA action drama na Asian Treasures. Ilan sa mga yan, nagsilbi ring simbolo ng mga bida sa GMA action fantasy series na pintados. Pero alam niyo bang, hindi yan kathalang, kundi bahagi talaga ng kasaysayan at kultura ng ating bansa. Tawag dyan ay baybayin na mahigit 100 taong ginamit ng mga katutubong Pilipino sa pagsusulat bago ipakilala ng mga Kastilang mananakop ang Roman o modern alphabet sa Pilipinas. Sa baybayin, magka-partner ang patinig at katinig sa isang simbolo na tinatawag na silabaryo. Kasi sa kasaysayan, tayo ay isang archipelago, napapaligiran tayo ng dagat. Ang salitang baybayin, kaya ang kanilang mga stroke ay puro kurba, nakabatay yun sa indayog ng alon. Kaya ganun ang kanilang paraan ng pagguhit. Sa modernong mundo, mabibilang ang tattoo shop ni Tatay Nero sa mga gumagamit pa rin ng baybayin. Ang katuwang niya sa pagsasali ng mga salitang gustong ipatato, internet at mga online web translation. Kasi madali lang naman ang translation. Sa tattoo world, nawawalan tayo ng identity. Mayroon naman tayong sarili. So, sa pamamagitan ng Alibata writing, malalaman ng buong mundo, mayroon pala sa sarili ang Pilipinas. Yun. Sobrang malaking natutulong talaga. Si Daisy, balak daw magpatato ng mga salitang makabayan sa kanyang braso. Kasi ano na natin to eh, parang ito na yung first language dapat na, ito yung first alphabetical letters na gagamitin dapat natin eh. Tila disenyo na nga lang ang gamit ito tulad sa sablay na ginagamit sa graduation ceremony sa UP. O kaya nasa ilang logo ng mga ahensya ng gobyerno at sa mga bagong papel na pera. Bilang alpabeto at forma ng komunikasyon, mangilan-ngilan na lang daw ang talagang gumagamit ng baybayin. May 2 probinsya na lang tayo na gumagamit ng baybayin, yung sa Palawan, mga Tagbanwa ng Palawan at mga Mangyan ng Oriental Mindoro. Sa Mindoro, 2 grupo ang gumagamit, mga Buhid at saka Hanunuo Mangyan. Yung mga Tagbanwa, ang gamit dito mga ritual. Kaya ang grupong ito, binubuhay ang baybayin sa pamamagitan ng musika at sayaw. Baybayin, baybayin, bawat panty may sarili. Gayun din sa aktual na pagsulat nito sa istilong calligraphy, isang uri ng lettering na gumagamit ng brush strokes. Itong pagsusulat o ginagawa namin sa baybayin ay it's a whole brain education. So, ang pag-aaral kasi ng mga language, left brain ang gamit. Pero kung ito ay sinayaw mo, inawit mo, ito ay mas buo, right brain naman yon. Na-express kasi natin kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung gusto nating sabihin sa pamamagitan ng pagsasayaw. Kailangan po natin mas mapairal ito at para po mas maging makabayan po tayong lahat. Hindi lang po yung ating nakakatanda, maski na rin po yung mga bata. Para sa saksi, Ian Cruz Sagula.